Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagbabagong anyo ni Jesus, pinakita niya na ang liwanag ng kanyang kalwalatian ay nagmumula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at pag-uusig, alinsunod sa mga nasusulat sa aklat ng mga propeta at ng batas. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus na siyang nagdulot ng kanyang kalwalatian, na mulat nawa tayo sa katotohanan na ang mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at pag-asa. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Naming makapangyarihan, inutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban,
Kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Ginantimpalaan ng Diyos ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ni Isaac. Bukod dito'y pinagpala ni Yahweh ang lahi ni Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na itinuturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa, na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalimas sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong ututugon. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. sa piling ng mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto ako inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandag ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay.
Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo ng Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako sa iyo ay binitawan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sariling anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristong Jesus ba na nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Amoy aming diringin, wikamoy aming susundin, wikamoy aming tutukin. Wikamoy aming diringin, wikamoy aming susundin, wikamoy aming tutukin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuutan at naging puting-puti. Ano pat, walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na kayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyadong ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi,
Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo po ang lahat. Mga kapatid, narinig natin ang Ebanghelyo ngayon. Ito'y tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus o tinatawag nating transfiguration. Pero ang kapistahan po ay hindi ngayon, kundi mga August pa, no? So, naalala ko nung nagpunta ako doon sa Malaybalay, doon sa monasteryo ng mga Benedictines, no? Tinawag nila yung kapilyan na yun or church nila na Transfiguration Church, no? Siguro kung nakakalam kayo, pumunta rin kayo doon para ma-experience nyo yung kasama yung mga monks. I do not know kung alam ko sa baba na yung mga monks nakatira, no? So, ano ba yung tinatawag ng pagbabagong anyo ni Jesus? Noon pa pala yung sigurong yung magpaganda ang isang tao, hindi lang ngayon, no? Nung araw pa rin, ang unang nagbago ang anyo ay si Jesus. Pero wala noong mga pagkulot-kulot o kulay-kulay, no? Ng buhok. Kaya ko naisip ito kasi, di ba, pagbabagong anyo, we are worried of our physical features. Baka nga di natin alam, sorry po sa matatamaan. Tumingin kayo sa katabi ninyo, kung pango yan, pure Pinoy yan. Diba? Sabi nga sa kanta, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay... Ayan. So you should be proud. Bakit? There are people now who want to become beautiful. Bakit? Kasi especially during their were youngs, nabubuli, di ba? Kaya iba nagpapaayos. Kung may pera ka, okay, go on. Di ba? Ang masama, there are people na biktima. Pumunta ka daw sa, ano bang bansa yun? Thailand? May mga doktor dito. Pag sinabi mo nitong salamat doktor, alam nyo na yung ibig sabihin, no? Kaya huwag kayong mananakit ng tao kasi pag ang di ba? Bawal manakit, yung sabi ng Diyos. Pero ako nagtataka ako, no? Hindi naman ako gwapo. Hindi naman kagwapuhan. Wow, si Father may hugot. Hindi kasi if you are not satisfied with your face or with your features, di ba parang merong problema sa iyo. Kasi sabi ko nga, God created us in His image and likeness. So, hindi pangit ang Diyos. Siguro diyan lang sa tingin natin sa isang itsura, no? Wala naman siguro ang mata na sa baba, no? Unless na deformed. But these people na merong deformities o kapansanan, we respect them. Di ba? Yun ang mabibigay mong tama. Kahit hindi mo mahalin, hindi sila humingi ng pagmamahal. But to change the face or whatever, no? Hindi na ako magbabanggit kasi baka mas-censored tayo. Ang pagbabago ay hindi sa panlabas. Di ba? Ang pagbabagong ni Jesus, actually physical, di ba? Ang damit din niya pumuti.
Hindi siguro gumamit siguro ng tide o breeze. Ano ba yan? Di ba? Pero ang sabi lang, nagbagong anyo si Jesus. Walang details. But siguro, it refers to yung mukha niya, the face of Jesus, nag-glow. No, hindi naman mas gumapo si Jesus. Alam natin na siguro na ang Panginoon ay mas sigit pang guwapo sa atin. Pero when you see God, hindi yung mukha ng Diyos, kundi yung kalooban ng Diyos. Pag sinabing kalooban, hindi labas, kalabasan, parang ang pangit, ano? Labas ng tao. Kasi mas worried tayo, no? Aminin natin yan. Di ba? Kung mahaba ng buhok, ayaw pahaba, puputol na. Kung ano pa mga worries that we have in life. Kung kalbo naman, ayaw naman din, gusto magpatubo. Ano ba ang gusto mo? Kalbo o mahaba ang buhok? We are not satisfied of what we have. Di ba? Kung anong binigay sa iyo ng Diyos, mahalin mo. Magpasalamat ka sa Diyos. Kaya yung sa kantas, di ba, sinabi kong, huwag kang mahihiya. Ipagmalaki mo na ikisa kang Pinoy. Kasi wala sa itsura ng isang Pinoy ang isang matatag na tao. Amen? Kasi may pagmamalaki sa buong mundo ang Pilipino. Hindi dahil siya ay pango, kundi sa kanyang katangian, sa kanyang kakayahan. Panlabas yun na may panloob din sa mga katangian, di ba? So when we talk about kalooban, anong kasama niyan? Puso. Ang puso is inside, di ba? Ang isip, ang abdo, bato. Di ba? Bato noon ay meron time na pinagbibili ang bato kasi pera. Di ba? We're not worried of what will happen to us. Kung mawala kong yung iba namamatay kasi hindi kaya ng isang pang di ba? Pero binigay mo, pinagbili mo. So, ang dapat nating pagtuunan, kalooban, yung ating puso't isipan. Di ba? Kasi yan ang hinahanap ng Diyos. We are asked by God to perform yung 3 pious acts. Ano yan? Prayer, fasting and abstinence, and almsgiving. Pero before you do these things, bago mo gawin, kailangan yung kalooban mo ay handa. Ang isipan mo ay handa. Bakit? So kung magbibigay ka ng limosna sa isang mahirap o isang pulubi, kung hindi handa ang isip mo at puso, hindi ka magbibigay. Ay, baka kung i-ano lang yan, san yan, anong bilhin. Di ba? Kasi meron kang sa isip mo na hindi naman sa hindi magandang bagay, kundi parang worried ka. Saan mapupunta yung pera ko? And God tells us, lalo na dun sa experience niya, na pagbabagong anyo, siguro nagbagong anyo siya, or I'm sure, hindi lang siguro, kasi sa Espanyol siguro is for sure, pero hindi sigurado, na nagbagong anyo si Jesus dahil nakita niya yung kalwalhatian, the glory that He will experience in life in spite na meron siyang sacrifices and even death on the cross. Tayo, makita natin yung kahirapan na dinaranas natin o madama natin yung sakit na meron tayo ngayon. Wala pa yan sa sakit na dinanas ni Jesus. Kung titingnan natin sa krus, no? Walang taong gustong maipako sa krus o mapako sa krus. Siguro kung may kasalanan ka, siguro yun. Katulad ng 2 magnanakaw na nasa tabi ni Jesus. Nagliwanag ang mukha ni Jesus. Ibig sabihin yung kanyang hindi lang panlabas, kundi yung kalooban ni Jesus nakita ng mga alagad. Siguro, minsan tayo hindi natin maipakita sa ibang tao na may maraming ginawa ang Diyos sa atin. Kasi simpleng ngiti, minsan hindi natin maibigay. No? Pag tumingin ka sa tao, di ba? Minsan,
ang tipid ngumiti. Hindi may pakita yung kaligayahan o biyayang binigay ng Diyos. Ang iba pa nga tumatalon sa di ba? Ay, Father, baka sabihan akong baliw. Pero hindi tayo dapat mahiyang maging baliw sa harap ng Diyos. Kasi pinupuri natin ang Diyos. Kaya ang mga karismatiko, di ba? Nagsasayaw pa, kumakanta. Kasi gusto nilang papurihan ang Diyos. And God siguro gave that to Jesus, no? Because He knows Jesus. Alam niya, kilala niya ang kanyang anak. Kaya nga sinabi ni Jesus, meron silang narinig na tinig, ito ang aking pinakamamahal na anak. So wala silang nakita, ando lang si Jesus. Ibig sabihin, si Jesus ang tinutukoy. Siguro, that time, di pa nila masyadong malinaw sa kanilang isip. No? Hindi pa rin alam na si Jesus ay maghihirap. Pero parang wala lang sa kanilang ang sinabi o narinig na salita. Pero later on, kung babalikan to, ayun pala ang ibig sabihin ng Diyos nung sinabing si Jesus nga ang anak ng Diyos. So, yung kalooban natin ang hinahanap ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos. Kaya yun ang hinahanap sa bawat isa sa atin, ang maging malinis, mabuti ang ating kalooban. Meron pang sinasabing mababang loob. No? Marami pang term na merong loob, hindi mababang labas. No? Para ang pangit. So, mga kapatid, tingnan natin ang ating kalooban kung ito nga ay naaayon doon sa utos ng Diyos na maging isang mabuting alagad ng Diyos. Kaya itong Kwaresma ay hiningi sa atin ng simbahan na gawin yung sinabi ko kanina na the Christian Pious Act. No? Kung hindi ito magawa sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkain, kasi nga ang talagang pwedeng exempted for this fasting and abstinence, yung matatanda, senior, and young ones. No? Pero kung ikaw kaya mo, subukan mo. Dahil kung mahina tayo, o mahina ang ating katawan, doon daw malakas ang ating espiritu. Amen? Subukan natin. Pero Father, gusto kong kumain. Temptation. One of the temptation that Jesus, yung kinaya niya, no? Food, bread, di ba? Pero di ba 40 days tayong magpa-fasting, no? Lalo, hinihikayat tayo ng simbahan, especially Fridays, no? Gawin natin mga kapatid, sapagkat kung walang mawawala sa pagsubok natin, kung nasubukan na natin, subukin muli natin na magtiis, maghirap kasama ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Belhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagturusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak.
Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, dumalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari, reliyoso at reliyosa, ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga may hirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan, ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng kaharasan at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ng pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya ay laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas
ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dominus Deus, Sabaoth. In excelsis, benedictus Iberi, in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu Santo, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng walang ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Pagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei, ito'y peccata mundi,
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga ininiyahan sa kanyang piging. Noong hindi ako karapat-dapat na magpatuloy